Habang sinusulat ko po ang kwentong ito ay merong 30 to 40 katao ang sinasabing nakatrap daw sa ilalim ng lupa. Pasan ang nagbibigatang mga bato, kahoy, bakal at konkreto. At walang nakakaalam kung yung iba sa kanila buhay pa ba o patay na. Sa totoo lang nakakatakot po, no, at hindi ko maiwasan na ilagay yung sarili ko sa sitwasyon na yon. Imagine, may mga tao na ilang araw ang hindi mahahanap, 'di ba? May mga tao na hindi nakakahinga, walang makita, hindi na sure kung malilibing ba sila ng buhay, and to be honest, nakaka-trigger po ng claustrophobia. What if biglang gumuho yung gusali kung nasaan ka ngayon, 'di ba? Yung bahay nyo, yung paaralan nyo, opisina, syempre wag naman po sana, pero nakakalungkot po dahil yan yung usapan natin ngayong gabi. Isang kwentong sobrang sariwa pa po at kasalukuyang nangyayari habang sinusulat ko ang kwentong ito. Hindi na natin pahahabain pa at aalamin natin kung ano yung nangyari dito sa ating mga kababayan sa Angeles, Pampanga. Ito ang Angeles, Pampanga Building Collapse. Nadiko, nandito lang kami. Lumaban ka lang dyan. Kasi oras na yan. Siguro wala nang buhay. 24 hours na sila dyan eh. Ganito ko po nalaman yung kwentong to, no? Madaling araw na rin po nang makita ko yung isang post mula sa GMA News. Napalingat lang ako nagising lang ako. Sabi sa caption nila na merong 30 nga hanggang 40 katao yung maaari trapped sa ilalim ng isang gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. At yung impormasyon niyan, nakuha nila direkta doon sa foreman mismo. Ngayon, merong mga larawan po yung post nila, tapos makikita mo na talagang magsibagsakan po talaga. Napasyat na lang po talaga ako at sabi ko, hala, sana ligtas yung mga nabagsakan. Kasi definitely meron Ang laking gusali niyan Na sana nakapunta man lang sila sa isang safe na lugar or sana may mga safety protocols sa mga ganito para mailigtas nila yung sarili nila. The collapse. May 24, 2026, bandang 3 AM na madaling araw, nang mag-collapse ang gusali. Ibig sabihin po, karamihan sa mga natrap dito yung mga trabahador na most likely po, no, hindi ko alam kung iba natutulog or yung iba nagtatrabaho ng madaling araw. Sabi nila na yung collapse daw ay naging dahilan para tumama ito sa isa pang kalapit na apartel. Sisilipin natin ngayon yung POV ng mga nakakita sa pagguho. Ay, actually, ang daming videos po online May isang delivery rider na si James Bernardo ang nagsabing kaka-drop off niya lang ng pagkain doon din mismo sa street na yon nung nangyari yung trahedya. Sabi niya, matapos lang daw yung ilang segundo matapos niya mag-drop off, oh ma'am, ito po yung pagkain nyo. Bigla na lang daw siya nakarinig ng napakalakas na tunog. Napatingin siya, syempre, di ba, makakarinig ka ng ganun, malilingat ka talaga Tapos na-realize niya na, hala, nag-collapse yung building. Ang nasabi niya na lang daw, Diyos ko, salamat sa Panginoon at safe ako. So meron po mga clips na nakuhaan itong delivery rider at verify naman po ito ng AFP na nagpapakita ng massive. Talagang napakarami po yung mga bali-baling mga steel beams, mga power pylons na tinatawag at malalaking konkreto na humarang daw sa Actually, makikita mo nakaharang na talaga sa kalye. At makikita kung paano nagkukuhaan na rin ng kanya-kanyang larawan yung mga tao sa paligid. Kini yan kining kai, banda walking street. Ngini mo yan. Tipang tao kayo tambabo Tao sa taas. Kailangan ng rescue nun. Ayun, meron pa. Disaster. Ito yung ginagawa nilang building Grabe yung ginagawa ng building, may bagsak. Sa clip, marinig yung delivery rider na nagsasabing, hala, akala namin lindol. Yun yung nakikita kong usap-usapan Yun yung unang hinala ng mga tao talaga na akala nila may lindol. Tapos, sabi niya, nag-collapse na pala, akala namin lindol lang. Kini mo yan, banda walking street. Walking street banda walking street. At itang gagawan ng building kini, may ginuhuyo.
Kung makikita natin talagang ang lalim na po ng dilim ng gabi na yan, no? Parang wala kang makikita kung wala yung mga pailaw galing sa mga rescuers or dun sa cellphone ng mga tao na nagvi-video. Sa video rin na ito, makikita natin na isa-isa na nga nagdadatingan yung mga ambulansya, yung mga fire truck at iba't iba pang mga ahensya na magbibigay tulong doon sa trahedya. Hanggang sa dulo ng video, makikita rin po natin na may mga clips na nagpapakita na umabot na rin siya ng umaga, pero ganun pa rin, nakaharang pa rin sa kalye yung mga rubbles, which of course, hindi naman kasi pwedeng tanggalin agad yan bigla-bigla, diba? Kasi nga, may mga tao pa rin doon sa loob ng mga gumuho, the building. So, bigyan po natin ng konteksto yung gusali, no? Kung ano ba siya, ano ba yung tinatayo nila. Sabi nila na isa raw itong proposed na 9-story, ang taas nun, di ba? Mixed-use building. At dinisenyo ito para mag-function bilang isang hotel or isang apartment hotel. Or yun ba yung tinatawag nila parang apartel? Ayon sa mga records ng LGU, around 2020 pa raw nag-umpisa itong construction sa Teodoro Street sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. At nung gumuho ito, nasa parang finishing stages na rin daw ito. Prior po sa insidente, makikita na punong-puno po talaga siya ng mga scaffolding, structural steel bars, at mga concrete framing. So talaga inaayos siya doon. Ayon din sa mga planning records, meron din itong construction ng isang swimming pool sa isang planadong 10th floor. So maraming ginagawa talaga dyan sa kanila. Pancake collapse. So, meron pong isang term na nabanggit sa mga articles na isa sa mga naging dahilan kung bakit daw mahirap yung pagre-rescue. Sabi ng chief ng Bureau of Fire Protection na itong collapse daw ay isang pancake collapse. We checked the plan. Sabi niya, unfortunately talaga, pancake ang sitwasyon. Ang collapse ay pancake, so kakaunti lang po yung spaces na pwede magpagtrabahuhan namin. Sabi ni BFP Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quantiu. And I think medyo self-explanatory naman na yung salitang pancake collapse, no? Pero i-search natin, ano ba yung ibig sabihin yan? Sa internet, sabi na isa itong catastrophic structural failure kung saan daw yung floor ng mga building nagko-collapse vertically. Parang paibaba lang. Kung saan nag-i-stack sila ng flat on top of each other yung mga floors. Kamukha ng isang pancake, no? Parang hindi gumigilid, hindi nag-slide sa gilid, parang ganon. Talagang patong-patong lang. Sabi nila, nag-o-occur daw ito kapag yung lower level vertical supports pumapalya. Kaya bumabagsak yung nasa itaas. Yun kaya yung nangyari sa building. May mga paglalarawan sa internet kung saan makikita natin ito para mas madali po siyang maintindihan. Ngayon, babalik po tayo sa kwento. Balik tayo sa Bureau of Fire Protection. I guess at this point, nagigets na rin natin yung pinupunto nila na mahirap nga yung sitwasyon nung pancake collapse. At ang nakakalungkot, as much as nakakapagbigay ito ng pag-asa rin po, no? Alam nila na meron ngang mga signs of life doon. May mga tao, pero alam mo mahirap yung situation kung nagigets nyo ako, no? Malungkot kasi mahirap nilang gagawin tong mission na to, no? Sabi pa, pancake kasi kailangan kaunting ingat kasi biglang bumagsak pa at lalong maipit. Ang hirap talaga. 3 ang patay. So far po, no, habang sinusulat ko po ang kwentong to, 3 ang kumpirmadong nasawi sa trahedyang ito. At ang unang nasawi, binabasa ko to, parang nagbibiru yung panahon, sabi nga nila. Dahil, number 1, ni hindi siya Pilipino. At number 2, wala din siya doon sa gusaling bumagsak. So ano nangyari? Death number 1. Malaysian guest. Isa sa mga naging biktima nga po ng trahedyang ito ay yung 65 years old na Malaysian guest sa isang kalapit na hotel lang po, no? At nagngangalan siyang si Mod Rizal bin Abdullah. Mula siya sa Sabah State ng Malaysia at sinasabing nakapag-communicate pa raw ito gamit yung kanyang phone. Sipin mo ha, ang tanda na nito. Tapos nakatrap siya dun sa, hindi ko alam kung bumagsak ba yung dingding matapos mag-collapse. At nung na-retrieve naman daw po siya, wala na siyang buhay. Nakakalungkot. Syempre, death number 2. Ang pangalawang namatay sa trahedya ay sinasabing nakuha mula sa mga rubble early nitong Lunes lamang, no? Nakuha siya, dinala siya sa ospital pero dead on arrival na to nung makarating doon sa ospital. Walang ibang detalye ang alam dito bukod sa isa to sa mga construction workers
at nagngangalan nitong si Mark Lawrence. Death number 3, walang kahit anong impormasyon pa po tungkol sa pangatlong namatay habang sinusulat ko po itong kwentong to, at so far hindi pa nila I think na-identify po kung sino siya, kaya wala rin mabigay na impormasyon. Ayan ay ayon sa Bureau of Fire Protection. Overall casualty. So titingnan natin ngayon ilan lahat ng nadisgrasya, nasaktan. Gaano nga ba kalaki yung pinsala na naidulot nitong collapse na ito? Sa isang larawan na inailabas ng GMA News, yung source po nila galing BFP Command Center, sabi dito, Angeles City Collapse Structure. As of May 25, 2026, 7:20 a.m. Number of victim, 47. Marami-rami rin po talaga, no? Number of rescued, 26. Ibig sabihin, more than half na rin yung nailigtas. Luckily, buti naman, hindi ko lang po sure kung ano po yung situation nitong mga nailigtas individually, no? Dahil nga natrap po sila, maaari na iba-iba nga yung kalagayan nila. Baka may mga hindi maganda yung situation. Sana hindi naman po. But hopefully, okay silang lahat. Tinataya na 17 pa rin po yung missing. Hindi nila alam pa kung buhay ba or patay na. Pero so far, 3 yung binawian ng buhay dahil sa trahedyang ito. Ito na yung tanong, bakit nag-collapse? As of the writing of this story, wala pa pong kahit sino nakakaalam kung bakit gumuho yung gusali. Sabi ni Public Works and Highway Secretary na si Vince Dizon na yung cause ng disgrasya siguro wag na muna nating pag-usapan yun. Iniimbestigahan pa yan. Sabi naman ng mayor ng Pampanga na confirm na wala daw lindol bago yung collapse, pero naka-experience daw ito ng matinding pag-ulan at malalakas na hangin bago ang insidente. However, hindi pa naman nila sure if may kinalaman ba itong mga to, if directly linked ba siya doon sa trahedya, pero sinisilip siya. Sa ngayon, sabi lang din ng mayor na ina-identify pa lang nila yung owner ng building, saka kung sino yung contractor ng hotel project na ito. Pero sabi nila na meron daw itong mga necessary permits na in-issue ng Angeles City Government. So parang okay naman lahat. Yun ang hindi ko po alam kung sino ang may-ari. Yun din ang hindi ko rin po alam kasi nag-base po tayo doon sa mga detalye ng previous administration. Kaya nga, kinokolate ko mga detalye kung kailan sila nakakuha ng building permit at sino ang may-ari ng ginagawa. Sabi ni Mayor Lazatin. So sana naman makapagdala siya ng representante niya dito para makapag-shed lights dito po sa mga ginagawa po nilang building. At the same time, malaman namin ang listahan ng mga nagtatrabaho nila para makapag-cross check kami kasi hindi natin alam kung ilan ang natrap dito sa gumuhong gusali. Sabi ng mga opisyal ng gobyerno na makakaasa naman daw ang publiko na magkakaroon ng investigasyon sa trahedyang ito. Possible violations. Hindi pwedeng tatapusin natin ang usapin ngayong gabi na hindi man lang natin nasisilip kung ano ba yung mga maaaring nalabag na batas at ano yung maaaring maging parusa sa mga mananagot sa trahedyang ito. Hindi natin ito dapat palampasin at nararapat lang na malaman nating lahat ang katotohanan. Lalong-lalo na syempre ang mga biktima ng trahedyang ito. At mas lalo pa ang mga kamag-anak ng mga namatay dahil sa trahedyang to. I mean, yun din naman yung point kung bakit may mga discussions tayong katulad nito. Sa isang article po, sabi ng PMP Probing Cause, possible violations in Angeles City building collapse. So yun yung sinisilip nila. May nagkamali ba dito? May nga nag-violate ba? Sabi, the PNP is likewise supporting the ongoing investigation to determine the cause of the incident and possible violations of safety and building regulations. Sabi yan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Wala pang malinaw na resulta itong mga to ha, pero definitely hindi naman natin kailangan maging genius. Something went wrong, 'di ba? Hindi dapat siya mangyari. Dapat pinag-aaralan siya ng maigi, 'di ba? Kaya nga may mga permit, kaya nga pinag-aaralan ang paggawa ng mga building, 'di ba? Reaction. Ang Institute for Occupational Health and Safety Development or IOH-SAD ay nag-express ng concern nila sa insidente. They are calling for immediate and safe rescue of all trapped workers at ina-urge po nila ang otoridad imbestigahan agad, 'di ba? Especially yung structural identity ng building. In light nga doon sa nabanggit natin na parang may mga pag-ulan din doon sa area. Sabi rin nila na risky ito para sa mga kalapit na mga residente. Syempre, may report din daw na may isang nawawalang pamilya malapit doon sa collapse site.
Sabi nila, nararapat lang na magkaroon ng malinis at transparent na investigasyon tungkol dito kung saan dapat may accountability para sa kahit anumang mapapatunayang safety violations at nire-renew yung kanilang push na i-amend ang tinatawag na, ngayon ko lang narinig to, Occupational Safety and Health OSH law para i-impose ang mas mahigpit na penalties para sa mga seryosong paglabag. Of course, as for the netizens, hindi natin masisisi yung samot-sari nilang reaction sa kwentong ito. Kagaya na lang to, sabi niya, kurakot pa more, tinipid ang materyales. Of course, wala pong patunay dyan sa mga yan ha! Pero gets naman po natin sila kung bakit ganyan na rin mag-isip ang mga tao. Marami rin yung nagtatanong doon sa lindol, although sabi ko na po kanina no, na wala raw lindol na nangyari. May mga komentong katulad nito, no? Awareness ito sa mga government officials kung lindol yan at madami ang gumuhong gusali, ano na lang kaya ang mangyayari? Vacation sa ibang lugar na naman ng mga buhaya, sabi nila. Sa isang comment pa, may nagsabi, tanungin ang quality control o inspector ng government. Lahat ng tinatayong gusali or infrastructure, public or private, sinecheck po ito ng mga gobyerno kung pumapasa sa standards. Sabi niya, correct me if I'm wrong. Pero at the end of the day, hindi rin maiiwasan yung mga komentong iniisip yung kapakanan ng mga empleyadong naging biktima ng trahedyang to. Nakakatakot din yung ganyan trabaho. Kagaya niyan, pag may aberya, parang mainam talaga na may dala silang CP or bagay na pwedeng makakontak para in case may insidente. Alam niyo kung ano yung pumapasok sa isip ko habang dinidiscuss po yung kwentong to is yung mga trabahador po talaga. Casualty na naman sila. Mapapawalang bahala na naman. Ang dami na natin mga ganitong klase ng kwento na nadidiscuss kung saan tuloy-tuloy lang yung buhay ng mga may-ari kahit nangamatay yung mga empleyado nila. At sa dami rin ng ganitong mga kwentong dinidiscuss natin, mapapaisip ka na lang din, di ba? Bakit kaya paulit-ulit pa rin siyang nangyayari kahit na lagi nilang sinasabi na pagtitibayin yung batas, magagalit-galitan sa TV, magagalit-galitan sa kung saan-saan, pero nauulit. Pero yan at yan pa rin siya, di ba? So with that being said, ito ang ating question of the day. Mag-like, subscribe at notification bell. At message po kayo sa aking Instagram sa mga nagre-request ng stories, no? Napakarami po nating story requests. Pwede rin po kayo mag-send ng videos na nagre-request kayo para maipakita natin. Max 30 seconds lang po ha. Huwag niyo masyadong habaan. Eto na yung tanong natin. Bakit sa tingin mo pa ulit-ulit na lang yung ganitong mga klase ng kwento? Ina-actionan kaya talaga ito ng ating mga mambabatas o binibilog lang nila tayo? Performative, ika nga. So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang ating kwento.